Ito yung tablet ni Huawei na talaga namang pag binili mo, kumpleto ka na sa accessories. Actually, na-enjoy nga din namin mag-drawing dito. Perfect din to for work, for studies. Kung nag-gaming ka, may enjoy mo rin tong tablet na to. Meron pang WPS Office na pang PC ang datingan. Tapos napakaganda rin ng design and ilang linggo ko na rin gamit to guys. Tara, samahan nyo ako at umpisahan na natin itong video na to. Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So may panibago na naman tayong re-reviewin na tablet. Kasi I think tablet season ngayon, no? Ang dami nag-request sa akin na mag-review ng tablet. And this is the Huawei MatePad 11.5 2026 Dynamic Edition. Actually, tuwan-tuwa ako dito kasi nga kumpleto sa accessories guys. Lalo na kung student ka, sobrang matutuwa ka dito. And ilang linggo ko na rin gamit to. Tara, samahan nyo ako, pag-usapan na natin to. Okay, so pag-usapan muna natin yung build quality nitong tablet. Meron tong aluminum frame, aluminum back, and syempre, glass front. Tapos meron lang itong 6.1 mm thin. Guys, ang nipis oh. Tingnan nyo kung gaano sexy ang tablet na yan. And syempre, glass front siya. Yun nga lang, hindi paper matte itong napunta sa akin. So, pagdating sa kanan, andito yung kanyang dalawang speakers. Ayan, dalawang speakers. And then, Type-C port for charging. Pagdating sa kaliwa, andito yung dalawa pang speakers. And then, power on and off switch. Pagdating sa taas guys, andito yung kanyang mic and volume rocker. Plus, meron siya parang magnet dito. Pag kinakabit mo yung pen. And then sa baba, wala nang nakalagay. Guys, ang nipis niya talaga. As in, no? Ang sexy ng tablet na to. Tapos meron tong 515 grams. So medyo magaan lang talaga siya. And promise guys ang ganda ng tablet to sa personal. Kahit yung kapatid ko tuwan-tuwa sa design ng tablet na to. Napaka-sexy. Okay, so usapang presyo agad guys. Itong tablet na to is nasa around 21 to 22,990 yung kanyang presyo. Itong variant na punta sa akin is 8128GB na variant. And ito yung hindi paper matte na display. So reflective talaga yung display niya guys. Pero not bad na rin guys para sa akin. Maganda talaga yung display niya, manipis yung bezels. And yung presyo kasi niya guys, nagbabago-bago online. So yun yung pinaka talagang price niya, 21 to 22,000 pesos. And actually, pag kino-compare ko yung specs nitong Huawei MatePad 11.5 2026 to 2025 na version, halos wala namang pinagkaiba yung specs niya, no? So, I'm not sure kung ano yung pinagkaiba nitong 2026 version. Siguro yung kanyang display na hindi paper matte and mas mababa yung kanyang storage. Actually, na-unbox ko na rin to guys sa TikTok ko and ito yung mga kasama talaga sa box. May keyboard, meron pang kasamang mouse. Actually, di battery to. And then, pati yung pen niya, di battery din. Ito yung M Pencil Lite. Tapos, nagustuhan ko dito, yung kanya mismong keyboard, detachable siya. So, pwede mo siyang gamitin ng nakatangkal or nakakabit. And automatic na siyang ko-connect pag kinabit mo yung mismong tablet. And meron pa nga to guys kasama na bag. O diba talagang kung student ka, sobrang perfect na. May kasama ng bag, pati yung accessories niya kompleto na din talaga. O diba, ewan ko na lang kung tama rin ka pang pumasok niyan. So, usapang display naman guys, meron itong 11.5 inch TFT na LCD display. Tapos naka 120Hz of screen refresh rate na rin siya. So pag nag-scroll ako guys, sobrang smooth lang nung kanyang display. And maganda yung aspect ratio niya 3:2. So para siyang pang iPad, perfect to pang productivity. And promise guys pop-up naman yung mga colors pag nanonood ako. Matingkad as in maganda talaga yung mga color na pinuproduce ng display ng tablet na to. So maganda yung kanyang display kasi naka Widevine L1 na rin to. So makakanood tayo ng mga full HD content sa mga streaming platform. So plus point yun na naka Widevine L1 na rin siya. And guys, promise, maganda rin yung viewing angle niya. Ang nipis ng bezels, oh. 'Di ba? Ang ganda talagang pang iPad yung display niya. So pag nag-work kayo, sobrang perfect nung kanyang display. And yung kanyang resolution, guys, 1600 by 2456 na pixels. Maganda rito, meron to up to 600 nits of peak brightness. So pag dinadala ko siya outdoor guys, hindi naman super lakas ng brightness ng display niya, pero enough na guys pag for example gumagawa ako ng work sa labas. Pero pag direct sunlight, medyo nahihirapan ako makita yung display niya. But then again, para sa akin wala akong problema doon kasi gandang-ganda ako sa display nitong tablet na to. Usapang multitasking, sobrang na-enjoy ko rin. Pwedeng split screen, pwedeng floating window, and kahit sabay-sabay nakabukas yung mga apps na yan guys, sobrang na-enjoy ko rin talaga. Nag-try din kami mag-edit using Canva and na-enjoy talaga nung kasama ko. Nag-edit kami ng mga posters, resume, postcard, napakadami pa at wala talagang lag. So meron din itong WPS Office 2.0 na talagang pang PC mode. Pwede nyo edit dito yung mga documents nyo,
slides, spreadsheet. Talagang parang pang PC na to kaysa, pero hindi pa rin ganoon kakumpleto, pero mas better siya dun sa WPS na mobile na version. So yes, perfect talaga to sa mga students or working. Nag-try din ako dito guys mag-script writing. Sobrang na-enjoy ko kasi tinan mo naman guys, may mouse na may keyboard. So pag nag-work ako sa labas, pag nag-script writing ako, talagang magagamit ko lahat ng accessories. Nag-try din kami mag-drawing dito using GoPaint app. Kung ikaw ay artist at mahilig mag-drawing guys, sobrang may enjoy mo rin to kasi pre-installed na rin talaga siya. Sobrang useful din guys nung kanyang pencil na kasama in case lang na magti-take down notes kayo kasi nga meron na rin itong palm rejection. Actually, ang dami pa nitong notes na app pero yung sa simpleng notes app lang yung ginamit ko, no. So nag-try din ako mag-edit ng video dito guys using CapCut. Yun nga lang, pag 4K video na yung ini-edit ko, medyo naglalag siya, especially pag nag-i-import ako or pag nag-overlay ako ng video na 4K din. So mas better pag 1080p na lang yung i-edit nyo dito sa tablet na to. May ebook mode na rin to guys ha. So kung mahilig kayo magbasa ng mga books online, perfect din to kasi malaki na rin yung kanyang display. And tinry ko din ito for Zoom meetings and wala naman ako naging problema. So in short guys, ito talaga yung tipo ng tablet na sobrang dami mong magagawa, especially kung pang productivity. So usapang performance guys, this tablet is powered by Kirin P82B and yung kanyang RAM is 8GB of RAM and 128 of internal storage. Yung kanyang GPU is Malion 92C. And itong sa akin is merong Harmony OS 4.3 na upgradable to Harmony OS 5.1. So maganda dito guys, no, hindi ito yung super duper overkill na processor para sa isang tablet. Pero for its price, okay naman na siya. Pag nag-games ako, smooth na smooth din. Especially sa Call of Duty guys, sagad yung graphics ko. Pag naglalaro ako, okay na siya. Smooth siya talagang. Pag mahilig kayo sa mga shooting games, may enjoy nyo rin itong tablet no kasi malaki yung kanyang display. Nitry ko rin siya sa Delta Force guys, wala ring lag. Pero sa Delta Force hindi ganun kasagad yung graphics, nasa around medium graphics lang. Pero kayang-kaya pa rin niya. Actually kahit nag-games ako ng matagalan sa tablet na to, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag or heating issue. Ayun yung good thing sa mga Huawei tablet. Napansin ko, super duper galing nila pag gumawa ng tablet kasi okay talaga kahit pag matagalan mo i-games, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong heating issue. So okay na okay din tong tablet na to for gaming. So in short, itong tablet na to is hindi naman super duper lakas for gaming pero pwedeng-pwede sa mga gamers. Actually, tinest ko rin siya sa Antutu benchmark. Umabot siya ng around 815,000 plus points. So not bad na rin. So masasabi ko na malakas din siya. Okay, so usapang speakers, hindi tayo pwedeng magpahuli dyan. Kung makikita nyo, meron siyang 4 speakers. Ayan. Meron siyang 2 speaker sa kanan. And then, meron din siya syempreng 2 pang speaker sa kaliwa. And tuwang-tuwa ako sa speaker niya guys. Pero kayo pa rin ang humusga. Laki, 11-inch na yan guys. For only 9,000 pesos. Plus meron na yung malaking storage at napakagandang design, di ba? Pero mag-aakala no na napaka-premium looking sa ganung kamurang presyo. Kaya what's up guys? So yung sinasabi ko sa inyo, yung speaker niya buong-buo talaga. Maganda rin yung bass. Pero pag medyo nasa kalahati lang yung speaker, medyo parang kulob yung kanyang tunog. Pero pag nakatodo guys, malakas talaga. As in, hindi mo na kailangan gumamit ng mga earphones or headphones. Para sa akin, perfect na perfect yung speaker nito. So pag-usapan natin yung camera niya. Kung makikita nyo guys, meron lang siyang isang camera setup dyan sa likod. And meron itong 13 megapixel main camera, 8 megapixel front. And then yung kanyang video recording is up to 1080p at 30 fps. So yung mga nakuha kong pictures guys, to be honest, dito ako hindi masyadong na-impress yung kanyang camera talaga, no? So masasabi ko na hindi ganun kaganda yung camera nitong tablet na to. Pero pwede na siya guys, for example, mag-detect lang kayo ng mga sample documents na ipapasa nyo sa boss nyo. Pwede naman na siya, okay naman na yung kanyang camera. Kahit papano, buhay naman yung mga colors. Pero pag mga low light or hindi na ganun kaganda yung lighting, especially nung isang araw kasi nung nag-take kami ng picture sa labas, medyo gloomy weather. So talagang ang daming noise, hindi ganun ka-detailed and medyo patay yung kulay niya. Then same din sa front facing niya guys, medyo hindi rin ganun kaganda yung kanyang camera. Pero pwede na pang Zoom meetings, mga ganung klaseng ginagawa natin sa tablet. So in short, yung camera nitong tablet na to is not the best para sa kanyang presyo, no? Pero acceptable naman na. So pag-usapan naman natin yung kanyang battery. Meron itong 10,100 mAh capacity na battery. Yun yung talagang isa sa pinaka gusto ko sa tablet na to kasi nung dinala namin to ng isang araw para mag-content. Guys, maghapon namin tong tinesting, ginala sa labas, kung ano-ano yung ginawa namin dito. Pero at the end of the day, meron pa kaming at least 45%. Wow. Ganun kakunat yung
battery niya. So, okay na okay to. For example, mag-work kayo sa labas. Pag uwi nyo, meron pa kayong matitirang battery. And maganda dito, naka 40 watts na rin na fast charging. So, from 10% guys to 100%, isinaabot lang sa akin ng 1 hour and 6 minutes. So, ganun kabilis yung kanyang charging time. So, sa madaling salita, ayun yung nagusto ko dito sa tablet na to. Mabilis siyang mag-charge, pero matagal malobat. So, overall, kung ako yung tatanungin nyo guys, ito talaga yung masasabi kong perfect tablet for student. Ewan na, sa lahat ng tablet na nagamit ko, si Huawei yung may talagang masasabi ko na talagang student friendly kasi kumpleto sa accessories. Tapos yung kanyang WPS na PC 2.0, talagang sobrang ganda niya guys ha. Kumpleto para ka na rin nag-e-edit sa mismong laptop mo. Tapos okay din naman yung kanyang battery, sobrang kunat. Ang ganda ng display, sobrang smooth, and okay naman na yung kanyang processor. So masasabi ko, ito yung one of the best budget tablet na pwede mong mabili ngayon na kumpleto pa yung accessories. So 100% approved at sulit na sulit tong si Huawei MatePad 11.5. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. Siyempre, wag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!